So ayun, what's up mga chong? Samahan niyo uli ako ngayong umaga para maghanda ng ating kakainin para sa ating agahan. At mamaya tayo ay lalabas at mag-iikot ng kaunti dito sa lugar namin para makita nyo rin kung ano yung mga nandi dito. At ayun nga, magluluto tayo ngayon ng ating agahan. Ang lulutuin natin syempre nasa freezer natin at yun ay walang iba kundi yung fish na buttered. Tapos lalagyan na rin natin ng onion rings, tsaka konting giniling, tapos scrambled egg. Hindi na nga pala ako nagsasayang pag umaga kasi alam niyo yan, nagsasanay na ako ng walang rice para kahit papano at sana dumating yung pagkakataon na maging sexy tayo. So bali ayan na nga, naprito na natin yung ating buttered fish. Ayan, nakaprepare na, may scrambled egg na rin, pinatutuyo ko na lang yung mantika ng ating onion rings. At ayun, lapit na tayo kumain. At yun nga pala, nilagyan ko rin ng konting ang giniling yung itlog para alam mo yun, kailangan natin ng protina sa ating katawan para hindi tayo manghina sa maghapon. Ayun nga, di ko na nabidyohan yung ating simula ng ating pagkain kasi nga grabe, nagugutom na ako. Sobrang gutom na ako niyan kaya yan, kung makikita nyo, bawas na. Pero at least di ba, nakahabol pa rin ng konti sa ating pagbibidyo para dito sa ating pagkain. Bali ang pagkatas ko kumain, nagligpit agad-agad ako kasi alam nyo nga, dito is shared kitchen to. So habang kumakain ako at nagluluto, meron din mga taong pumapasok dito na naka-stay din dun sa isang bahay na tinutuluyan namin. Dahil nga shared kitchen to, so pagka dinatnan mong malinis, kailangan linisin mo rin pag alis mo o pagkatas mo gamitin. Para at least yung mga susunod na gagamit, may gagamiting malinis na mga gamitan. At so ayun nga, pagkatapos nga natin kumain, diretso tayo sa kwarto para makapagayos at makapaligo. Kasi ngayon nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, susubukan natin umikot, ipasyal ko kayo ng bahagya dito sa lugar kung nasaan ako. At ayun na nga, pagkatapos nga natin makapaligo, malis tayo, nagpunta muna tayo sa supermarket. So ito nga palang pinagbibilihan namin dito. Ito yung isa sa may mga murang paninda rito. At dito makakita gulay, prutas at kung ano-ano pa. Dito, ganda nga nung supermarket nila kasi kung makikita nyo, napakalapit ito sa dagat. Kitang-kita nyo. Pwede nga tayo bumaba kung hindi lang malamig, baka naligo pa ako dyan sa baba eh. At ayun nga, umaambon ngayon dito. Ang panahon dito ay pabago-bago. Ngayon maaraw, biglang hangin, tapos maya-maya uulan, tapos hihinto uli, tapos maya-maya may araw na naman. Sabi nga nila, dito mararanasan yung 4 na panahon sa isang araw. Ayan, di ba, napakaganda ng tubig, napakalawak. Parang tanaw ko na nga rin yung Pilipinas eh. Subukan nyo kayang kumaway, baka sakaling makita ako at kakaway din ako pabalik. Huwag ka maglala, hindi ako suplado. Pag nakita mo ako, pwede mo akong batiin sa daan. At tara't magkwentuhan tayo. At ayun nga, pagkatapos nga namin pumunta sa isa sa malaking mga grocery, sakto may nahanap yung kasama ko na isang Asian store. Pagpasok mo nga dito, kala mong nasa Pilipinas ka. Halos karamihan nga nila dito mga paninda na galing dyan sa Pilipinas. Kaya kahit papano, hindi mo rin mamimiss ang Pilipinas kasi nga may mga ganito. At ayun nga, pagkatapos nga namin mamili, diretso na nga ulit tayo sa bahay para makapagluto ng ating tanghalian. Pero habang nagluluto ang aking kasama ng tanghalian, tara't maglakad muna tayo papunta sa Pampang. Puntahan natin yung mga malalaking bato na hinahampas ng tubig at makikita rin natin doon ang mga barkong naglalakihan. Pero sana hindi umulan kasi pag umulan, naku po, basang-basa tayo. Pero malapit lang naman to, nasa kabilang street lang to. Doon lang to sa kabilang kanto ng aming tinutuluyan ngayong bahay. So ayun nga mga chong, halos malapit na tayo dito sa may gilid ng Pampang. Pwede nga pala tayo bumaba at nakakita ko ng bato. Merong hagdan doon ng ating pwedeng babaan. At doon, mas makakalapit tayo sa mga naglalakihang alon na humahampas sa kabatuhan. At ayun nga mga chong, hindi ko muna ipapass forward at para makita at marinig nyo rin kung ano talaga yung mga pangyayari. Para marinig nyo yung malakas na hangin at mga ibon na humuhuni. Meron nga pala dito mga sigal. Hindi ko alam kung sigal nga tawag sa kanila pero sa pagkakaalam ko, yun ang tawag doon. Napakaganda. Kakatakot. Baka malunod ako dito. Hindi ako mamamatay sa lunod, mamamatay ako sa ginaw. May mga seagull nag-glide oh.
marami naman bato, oh. Pwede kong bumaba doon, oh. Bali, kausap ko nga dyan yung pamilya ko kasi gusto ko nga rin makita nila kung nasaan ako. At syempre, para mabawasan rin yung pag-aalala nila na malayo ako sa kanila. At para makita rin nila na kahit paano ay na-enjoy ko ang lugar. Grabe, nanginginig na ako, napakalamig. So yun nga mga chong, grabe, sobrang lamig, promise. Napakaganda ng view. Diba? Sabi ko sa inyo, maganda dun sa pinag-stayan namin ngayon kaysa dun sa last week. So marami pa tayong ikutan dito. So yun nga, hanggang doon na lang muna. Marami naman tayo napunta. Nagpunta tayo grocery, nakita natin yung port sa kabila. Tapos ito, yung port na to, yan, nandiyan yung mga barko kasi. Yan, nandiyan yung mga barko. Maraming mga Pinoy daw dyan. Hindi ko naman nakausap kayo na umaga kasi hindi naman lumabas kanina umaga. Ngayong tanghali lang ako lumabas at napakalamig. So ayun mga chong, hanggang dito na lang. Babalik na rin naman ako dun sa hotel. Yan, sana nagustuhan nyo yung view. Yan. Kaya yun, dito lang mga chong. Hanggang sa muli. Ingat. God bless.